Mukhang walang lumusong sa mga kasama ko. Wala yung mga motor nila dito eh. Ganda pa naman ng panahon, no? Sayang yung isang araw. Walang tao. Siguro si Daki itong paparating. Wala yung gym squad. Yung mga kausap ko kasing babaklas ng balag, mga hindi available. Baka meron dyan taga rito sa amin malapit, kahit 5 katao. Ito na lang naman yung babaklasin, talong na lang, puputulin na lang, o 4 na katao. Papatrabaho ko na sa iba para mabilis, kasi kagaya niya, wala tayong kasama. Baka magalit yung may-ari. Dito ako na pressure eh. Gusto kung mayayari ito, wala na akong masyadong iintindi. Yung mga tanim na lang natin. Hindi na masyadong puno yung tubig. Ayun, sumisikat ng paunti-unti yung araw. Kailangan pala nilang mag-repair ng ano dito, tali. Nako, maraming trabaho. I-repair pa nila to. Okay naman sila guys, all goods. Medyo mahina lang silang makarecover dahil na-stress sa tubig. Pero once na makatuyo ng konti yan, matuyo lang ng konti ugat nyan, bubulas na yan. Tsaka natin patatabaan. Kaya ito, buksan mo. Di sila lumusong. Magyaw yata dyan. Sige yan, nakakarinig yung motor. Okay, ganito po yan. Para sa mga bago sa channel ko at sa mga nagtatanong, ang Gym Squad tsaka si Daki labas gastos at hati. Ako yung magpipinance, sagot nila lahat ng trabaho. Mula pagtatayo ng balag, paggagayak, trabaho nila yan. Ang hindi ko lang na-discuss yung pagtapos na, yung pagbabaklas ng balag. Ang sabi ko dito, sagot ko na. Pero yung susunod ka ako, pag-usapan natin. Kasi hindi biro yung gastos na pagbabaklas eh. Sa ngayon ako na bahala, pero yung susunod, sabi ko, pag-usapan natin kung anong maganda, kung silang magbabaklas or magbabayad kami. So kailangan kong linawin yun sa kanila. Yun ang pagkakamali ko. Hindi ko na-discuss yung pagbabaklas ng balag. Malaki din guys, malaki din ang gastos sa pagbabaklas. Biruin nyo yung babaklasin, binaklas namin balag, 1, 2, 3, tagkakalahati hektarya, 1 kalahati hektarya. So medyo naisip-isip ko,
Sabi ko, sa ngayon nung una sabi ko okay lang, sagot ko na. Tapos sabi ko medyo malaki pala yung gastos. Lalo na pagka siyam sila, 8 sila, yung budget mo sa isang araw na pagkain yung 1,000, 1,500, hindi ka kasya. Tapos yung siyempre arawan pa sila, dito nalaki na ng ginastos ko, hindi pa tapos. Kaya sabi ko, pag-usapan natin kako sa susunod. Well, yung mga una namin balag, ako talaga yung may sagot. Pag nagbabaklas, inuupahan ko sila. Kasi ang gym squad, sila magtatayo, walang bayad yan. Sa kanila sagot nila yan. Pero pag babaklas, arawan sila sa akin. Kaya yung mga una, kasi kalahati hektarya lang yun, kayang-kaya ko. Pero pag ganito pala kalaki, medyo mabigat. Lalo na ngayon wala kaming hina-harvest. Medyo natutuyo yung budget. Kaya well, doon tayo matututo sa mga pagkakamali. Yun ang magtuturo sa atin. Next time, alam natin yung gagawin natin. Kaya nga experience makes parang practice makes, hindi perfect practice makes improvement. Yan ang tamang term doon. Well, sana ako matututo tayo. Sana kayo rin, meron kayo natututunan, lalo na yung mga gustong sumubok ng ganitong hanap buhay. Okay guys, urgent, kailangan ko ng 4 o 5 katao na mag-obras dito. Kung interesado kayo, yung malapit dito sa amin sa Cabiao, ay dyan sa Gawin Pampanga, yung bungad, malapit yan. Punta kayo dito, wag na kayo mag-message sa akin, wag na kayong magtanong. Basta pag nandito kayo, counted na yon. Maglilinis lang naman tayo, alisin lang naman natin tong mga talong na to. Tsaka dito sa kabila, ayan, yung plastic mat, alisin natin yan. Tsaka dito sa kabila, yung maninimot na lang tayo ng mga ply, yan na lang naman ang aalisin. So kung may interesado dyan, lusong kayo dito, basta nandito ang gym squad, kahit wala ako, counted na yon. Maglilinis na lang kayo dito. Kaya maglala, sagot ko lahat. Pero yung ibang bisyo, siyempre hindi na, pagkain lang, para lang matapos na tong iniintindi ko. Naiiya kasi ako sa may-ari. Well, kung makakausap ko si ate, kasi hindi sila pumupunta rito, pabayaran ko na lang siguro yung, sabihin na natin 1 buwan o 15 days, sabihin na natin 1 buwan, para may at least may sobra pa rin, para lang matapos na tong dito, yung kinaka-stress ko dito. Well, ganun talaga, meron tayong mga palpak na hindi may iwasan, kasama yun sa buhay. Yun ang magtuturo sa atin kung paano tayo mag-improve, di ba? So nag-chat sa akin si MY, meron daw problema yung ampalaya doon sa tabing ilog. Malamang yun sobrang babad sa tubig. Meron daw siya mga nakikitang nalalanta. So bibili ko ng gamot yung fungicide, tsaka yung anti-stress. Stress yung halaman yan pagka ganyang, biruin nyo yung mahigit 1 linggong ulan. Kinabahan ako sabi niya, no, may problema. Ano problema? Nalalanta yung ampalaya. Kinabahan ako, so titingnan ko muna, pa-spray ko sa kanya ng anti-stress. Sana magtuloy-tuloy yan kahit maghapon lang, kahit ganyan lang, para hindi mabigla yung halaman sa araw. Grabe, lalim na ng ilog Ay, puro basura pala dito. Ito guys, nung pandemic, bago mag-pandemic 2019, di pa ganun kahigpit. May pandemic na pero hindi pa ganun kahigpit, di pa nagla-lockdown. Ginagawa to, yung tinuturo ko sa inyong makipot na daan doon, konti na lang yung natira. Imagine niyo kung napigtas yun, lulubog ang buong Cabiao. Dahil yan, yung paliko na yan, doon ang tama niya, doon
masikip na yung kapraso na lang guys yung natira. Halos ano na lang yung natira doon, 2 metro 3 metro na lang. Tapos natitibag pa dahil saktong daan siya. Yung tinuturo ko sa inyo parang tutumba yung sasakyan. So ito, kung ididiretso nila to hanggang doon kay MY yan, itong recrap na to, kakatakot pag napigtas yan, di ba? Malaking baha ang mangyayari. Hindi ako nakabili ng tsaka yung anti-stress sana, Mac. Oh, fungicide. Nagtatanong ako sa Agri-Supply yung may sticker sana. Yung inaabot sa akin hindi sila sigurado. Hindi rin ako sigurado, hindi ko na kinuha. Kasi pagka maulang ganyan, kailangan natin yung may sticker para kumapit yung gamot kahit umuulan. Tapos yung anti-stress, wala akong nabili. Hindi nila masyadong kabisado rito. Doon sa San Antonio, alam nila yun. Hindi ako dumiretso doon eh. Kala ko meron dito sa Cabiao. Kumabog yung dibdib ko kanina, sabi ni Emma, nung umahon na. Ay, naisip ko yung tubig, umahon na dito. Yung pala, meron siyang nakitang mga nalalanta. So, kahit pa paano, medyo ito yung nakita niya. Ayan oh. Ano yan? Sobrang babad sa tubig. Ayan oh. Nabubulok na. Ito oh. Nalanta yung ano niya, mga dahon. Sobrang ano yan, napapasukan ng tubig. Ayan, nabubulok. Ayan oh. Oh, ayan, nalalanta oh. Oh. Pero yung talbos okay naman, buhay naman oh, malusog naman. Parang may bunga na eh oh. Bunga na yan guys, ayan oh. Sana pagbigyan tayo ngayon hanggang bukas, matuyo man lang sila ng maghapon magdamag para makarecover sila. Lalim ng tubig oh. Grabe. Kakatakot yung ilog. Mamaya papakita ko sa inyo yung napipigtas na daan. Lalim oh. Ito guys ang nangyayari dyan. Ayan oh. Babagsak na yan. Makikita nyo yan. Oh. Matitibag na yan oh. Oh. Kasi yung agos niya, hinuhuka niya yung lupa. Ayan, kung makikita nyo bumubula, kumukulo. Hinuhuka niya yung ilalim niya. Yan po nangyayari dyan, kaya nauubos yung lupa ni Emoy. Ayun, tinuro ko sa inyo kanina yung recrap. Ito yung kadiretsuhan niya. Hinuhukay niya kasi yung gilid. Oh, ang lalim oh. Lalim naman ko. Malaki po yung natibag lang. Natibag na? Opo, malaki po. Nako. Ayan, napansin niyo po nang lumit. Oo nga no. Doon, may biyak na rin doon. Hinuhukay niya kasi oh. Ito, natibag na to oh. Oh. Ayan oh, bago lang oh. Ayan oh, may crack na kamak. Yan ang kasunod niya no, crack. Halos ayan oh. tupit na naman po yung Ang malalaki. laki. Oh. Ay, pwede mo palang haluan ng ano? Lamit po. Oo, langit. May gas yan, Mac. Meron po. Ayan, sigurado yung mga isda niya nasa gilid. Malulunod sila sa gitna, masyadong malalim eh. Wala ako ng hipon. Ah, Hipon. saan ako yan? Sa ano po, sa timba. Eh, maraming ganito dyan sa ilog.
Ito guys, kinikilaw namin. Balatan mo lang, tapos sausaw mo sa suka. Matamis to. Diyan ka muna para lumaki ka. Ay, hipon dito, hindi lumalaki masyado. Yung ano, yung ulang. Pinahuli ni parang Reggie, yung malalaki, kaya lang madalang din ha, agad. Ayan, andyan yung mga isda niya, no. Hindi sila makakalangoy dyan, malakas ang agos, malulunod sila. Ay, ang dami isda niya sa ano, Mac. Sa Kongdadong Dam. Ayan, may warning na si ano. MDR ako. Rainfall warning sa Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan. Hindi tayo kabilang ah. Hindi kabilang ang Nueva Ecija. Kung mapapansin nyo yung dinideliver na punla na ganyan ang kulay, fungicide po yun, hindi ako nagkakamali. Pero mas mainam to kung may sticker, kahit maulanan meron siyang matitira. Pongo pre ang binili ko. Ibubukod na lang namin ng spray yung anti-stress para hindi sila masyadong maano sa gamot, maluto. Bert, yung anak mo babantayan mo ha. Ang mainam kaya niyan, iuwi mo muna, delikado ilog. Nagigiba yung baka tumungtong dyan, oh. Iuwi mo muna. Hindi mo mababantayan ng ano yan. Lagi ko sinasabi kay Gilbert, sabi ko, Bert, iwanan mo sa bahay sa mga kamag-anak mo yung, well actually yung anak ni Gilbert na kay MY, sinasama lang niya dito. Sabi ko, kung maaari iwan mo na sa bahay. Ito guys, ayun oh, kumukulo oh. Oh. Paano hindi niya huhukayin yung gilid niyan? Ang nangyayari dyan, dun sa kabila, dun pumupunta yung nagtitibag na lupa. Dun kumbaga nagkakapangpang siyang ganun. Ito malalim talaga. Kaya dito pa lang sa gilid yan guys, malalim, napakalalim na yan. Yung gilid lang na yan. Wala siyang ano tawag nito, yung dalampasigan. Guys, natitibag. Ito okay naman to mga to, ganda oh. So sa ngayon 19 days na sila. Tingnan natin kung makukuha natin yung 38 days o 40 days, makakahalaw tayo. Yung huling tanim kasi naming Dynasty 38 days nakakuha kami ng pang-ulam. O sabihin na natin 20 days, so meron pa tayong 18 days, almost 3 weeks. Kung ay eto oh, ayan oh. Palagay ko ito nung nag-grass cutter sila, tinamaan to, kaya nagkaganyan. Ayan oh, tinamaan ng talsik yan, tapos nabugbog. Ngayong naarawan, nabubulok na siya oh. Ayan oh. Pero okay na, may talbos niya oh. Makakasurvive yan basta matutuyo siya. Oh, okay na, may talbos eh oh.
Tsaka na kami magpapataba pagka natuyo-tuyo na ng konti. Ayan o, tinamaan ng ano yung talsik. Buti nga hindi tayo binigla ng sikat ng araw. Kung binigla yan baka malalanta pa yung mga dahon yan. At least kahit pa paano dinadahan-dahan niya. Yan, lapad ng dahon no. Oh. Oh, taba oh. Ayan, bunga na yan guys oh. Bunga na yan oh, di ba? Pero kalimitan pagka ganyan, hindi nagtutuloy lahat. Isang dahilan kung bakit hindi kami nagpo-pruning. Nagpo-pruning kami mga ilang sanga lang sa ilalim, pero hindi yung lahat. Kasi sinubukan ko yun minsan, medyo hindi ko nagustuhan yung resulta. Well, siguro hindi ko lang natsyempohan, pero para sa akin pagka ganito, dito pa lang sa dingding, ba mababawi mo na yung gastos mo. Kaya ako nangihinayang ako sa nagpo-pruning. Well, kanya-kanya tayo ng paraan. Yung kasing nagpo-pruning, talagang bubulas yung bunga niya sa taas. Pero para sa akin, may malaking chance natin na dito pa lang sa dingding, yung bubunga niya dito sa dingding, mababawi mo na yung gastos. So pagdating sa taas, profit mo na yun, kita mo na yun. Kanya-kanya ng practice. Pwede tayo mag-pruning pero siguro ano lang, yung sa gawing baba lang. Kasi yung mga nakikita ko nag-aampalaya talagang ubos yan sa ilalim. Itong dingding na to wala yan, inuubos nila. Tapos binebenta nila yung talbos. Well, kita pa rin naman yon. Tapos pagdating sa taas talagang mag-aano siya ng bunga, maglalaglag siya ng bunga. Sa akin kalimitan dito pa lang sa dingding, bawi na yung gastos, lalo na pag tumama ka sa presyo. Actually guys, itong bayan namin na to, itong Cabiao, Nueva Ecija, dulo na to, or sabihin kong bungad kung manggagaling ka sa south, kung manggagaling ka ng Pampanga, bungad to. Tapos yung Arayat, boundary ng Nueva Ecija at saka Pampanga. Kaya duluhan kami, tsaka si paring Reggie, magkatabi lang na bayan. Actually itong dalawang bayan na to, mataas to dahil malapit kami sa bundok. Pero yung gawing gitna ng Pampanga, lalo na yung San Fernando, mababa yan. Bago kami bahain dito, lubog na yung San Fernando, Pampanga, San Fernando City. Ito guys, na-vlog ko to noon 2019, bagong dating ako galing Taiwan. May pandemic na pero hindi pa lockdown. Sinisimentohan to. Ito yung likuan ng tubig, kaya nagigibayan. Pansinin nyo ito. Ito ginawa na lang nila to. Imagine nyo kung di na simentohan yan, gigibain ng ilog yan. Ito lang yung delikado sa mga dumadaan, sa mga bata, kasi wala siyang harang, malalim yan pag nalaglag ka dyan. Tapos ituturo ko sa inyo yung pinakamasikip, yung malapit na talagang tumawid yung tubig ng ilog. Buti na lang naagapan. Ayan, simula dyan sa may paliko na yan, ito na lang yung natitira. Ito yung likuan niya oh. Kaya ginigiba ng ilog ng tubig kasi umiikot yung tubig. Kasi ito yung pinakadiki yung susunod niyan, yung gawin dito mababa na, wala nang harang. Ito yung nagigiba oh. Ayan oh.
Ito na lang yung natitira. Yan na lang. Tapos saktong daanan pa, kaya lalong nagigiba yung ano, lalong nagigiba yung daan. Yan, pakita ko sa inyo guys. Yan, kagaya niya may bagyo, yung agos ng tubig dito ang tumbok, kaya huhukayin at huhukayin niya yan. Yan, ito na lang yung natitira. Oh, ito na yung muntik ng mapigtas noon. Yan, bago mag pandemic. Yan na lang, kapraso na lang guys. Pero mo yung lakas ng alon na yun, lakas ng agos. Okay guys, tapusin ko muna yung video natin ngayon at may lakad kami ni paring Reggie mamaya maya. Kita kita tayo sa next video. Maraming salamat guys.